evidence po and forfeited po ang entire Baofu compound in favor of the government. Ngayon tatalakayin natin ang pinakabagong balita tungkol kay Alice Guo, ang dating mayor ng Bamban Tarlac na hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong human trafficking. Paano siya nahulog sa ganitong kalagayan? Ano ang hatol at ano ang kahulugan nito? Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mas malaking issue ng transnasyonal na krimen sa Pilipinas. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Alice Guo na kilala rin sa pangalan na Guo Huaping ay naging controversial na personalidad sa Pilipinas dahil sa kanyang papel bilang dating mayor ng Bamban Tarlac. Sa isang banda, siya ay mukhang isang lokal na politiko, pero sa kabilang banda, maraming Pilipino at opisyal ang nagtanong tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at mga koneksyon. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng raid sa isang malaking compound na may kaugnayan sa kanya. Ang compound na ito ay kahina-hinala, may malalaking gusali, mga villa swimming pool at doon natuklasan ang mga manggagawang dayuhan. Ang inspektong ito ang nagbukas ng usapin tungkol sa posibleng human trafficking at paggamit ng compound para sa mga iligal na online scam na isa sa mga dahilan kung bakit napunta sa napakalaking paglilitis ang kaso ni Guo. Sa pinakabagong update ng kaso, ang Pasig Regional Trial Court Branch 167 ang nagpasya. Hinatulan si Alice Guo at 7 pang iba ng qualified human trafficking at inusig silang magkaroon ng life sentence o habang buhay na pagkakulong. Bukod sa pagkakulong, pinatawan ang bawat isa ng multa na umabot ng 2 milyong piso bawat kaso. Bilang kabayaran sa mga biktima, isa ring malaking desisyon ng korte ay ang pagkumpiska ng Baofu compound, ang malaking property na kontrobersyal na ibabalik sa gobyerno para sa maraming opisyal kabilang na sina Senador Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian. Ang hatol kay Guo ay malaking tagumpay sa laban kontra human trafficking at mga pogo-related na krimen, Philippine offshore gaming operators. Ipinapakita nito na kahit sobrang komplikado ang operasyon, may mga transnasyonal na koneksyon, dayuhang mamumuhunan, at iba't ibang uri ng kriminal na aktibidad maaaring managot kahit pa ang mga taong nasa mataas na posisyon. Isa sa pinakatinding kontrobersya ay ang pagkakilanlan ni Guo bilang Pilipina. Ang korte ay napag-alamang siya ay Chinese national at hindi talaga lehitimong kwalipikadong mayor sa ilalim ng pagiging Pilipino. Ito ay may mas malalim na implikasyon, hindi lang ito usapin ng krimen, kundi ng potensyal na banyagang impluwensiya at estruktural na pananagutan sa lokal na politika. Ang kaso ni Guo ay simboliko ng mas malawak na problema. Maraming scam center ang naiugnay sa pogo operations. Ang hatol ay maaring magsilbing babala sa iba pang mga operator at mayayaman na pwedeng gamitin ang kapangyarihan o koneksyon para sa krimen, lalo na kung may mapagkaisang pagsisikap mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa panig ng gobyerno, ang hatol ay pwedeng i-frame bilang moral na panalo na walang sinumang network ang masyadong mataas o masyadong malakas para hindi managot. Ayon sa PAOCC, Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang desisyon ng korte ay nagpapakita ng determinasyon ng gobyerno na labanan organisadong krimen. Para sa publiko, ito rin ay pahiwatig na kahit sino, kahit sa taas ng politika, ay pwedeng maparusahan kung talagang may ebidensya at kung patas ang proseso ng hustisya. Ngunit hindi rin ito dapat tingnan na walang kontrobersya o limitasyon. Bagamat mabilis tila ang desisyon para sa ilan, may tanong pa rin kung gaano rin kabilis ang proseso sa ibang kaso ng pogo o trafficking. Ang hatol kay Guo ay malaking milestone, pero dapat bang maging standard ito para sa lahat ng kaso ng transnational na krimen? Ayon sa balita, agad siyang ililipat mula sa Pasig City Jail papunta sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ito ay mahalagang bahagi ng kanyang pagkapit sa sistema ng bilangguan. Ngunit ano ang magiging kondisyon ng kanyang pagkakakulong sa hinaharap? Anong uri ng rehabilitasyon o monitoring ang isasayos? Sa ngayon, wala pa silang nilalabas tungkol dito. Ang meron lang ay may iba pang kaso na naghihintay laban kay Guo, tulad ng money laundering at graft. Ang hatol sa trafficking ay malaking bahagi,
Pero hindi ito ang dulo ng lahat ng legal na issue niya. Kailangang bantayan kung paano hahawakan ang mga kasunod na kaso at kung magiging makatotohanan ang pagbawi ng iba niyang pinanagutang ari-arian. Dahil sa koneksyon ng Guo sa Chinese nationality, may mga spekulasyon at teorya tungkol sa posibleng impluensya ng China sa lokal na politika at negosyo ng Pogo. Ang kanyang pagkakakulong ay maaaring magkaroon ng diplomatikong implikasyon, lalo na sa konteksto ng seguridad at sovereign concerns. Sa kabuuan ng hatol ni Alice Guo ng habang buhay na pagkakulong ay isang napakalaking pangyayari sa kasaysayan ng paglaban ng Pilipinas laban sa human trafficking at transnational na krimen. Ito ay hindi lamang simpleng legal na usapin, kundi simbolo ng mas malalim na hamon kung paano haharapin ang mga network na may pondo, kapangyarihan at dayuhang koneksyon. Para sa publiko, ang desisyon ng korte ay patunay na may kakayahan ang sistema ng hustisya na managot kahit ang pinakamakapangyarihan. Para sa mga biktima, maaring may sense ng katarungan at pagkilala sa kanilang hirap. Pero para sa gobyerno, ang hamon ngayon ay panatilihin ang momentum, siguraduhin na hindi lamang ang paghatol ang mangyayari, kundi ang tunay na rehabilitasyon at pagbabago sa paraan ng pag-regulate ng Pogo at iba pang ilegal na aktibidad. Sa huli, ang kasong ito ay paalala na ang hustisya ay maaring maantala, ngunit hindi laging nauwi sa kawalan ng pananagutan. Sa patuloy na pagbabantay ng media, ng mga ahensya ng gobyerno at ng mamamayan, may pag-asa na ang mga operasyong tulad nito ay hindi na muling magtatago sa kawalan ng impunity. Kung titingnan mo ang naging takbo ng pangyayari mula umpisa hanggang ngayon, makikita mong isa itong halimbawa kung paano maaring magsimula ang isang malaking operasyon mula sa isang simpleng raid. Kung hindi nalantad ang mga manggagawa, kung hindi nalaman ang lawak ng compound at kung hindi napansin ng publiko ang mga inconsistencies sa kanyang pagkakakilanlan, posibleng patuloy pa rin ang operasyon at mananatili itong nakatago sa mata ng batas. Ang lahat ng ito ay paalala kung gaano kahalaga ang transparency at accountability, hindi lang sa gobyerno kundi sa lahat ng industriya. At para sa maraming Pilipino, hindi lamang siguo ang kanilang nakikita sa kasong ito, kundi ang mas malaking larawan ng kung anong uri ng impluensya ang kayang pumasok sa bansa. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng mata ng publiko sa posibilidad na ang ilegal na operasyon ay hindi basta-basta lumalaki. Lumalago ito dahil may nagpapalala, may nagbibigay daan at may tumatangkilik. At ang hamon ngayon ay kung paano pipigilan ang mga susunod pang ganitong klaseng operasyon bago pa ito makapaminsala. Sa videong ito, ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba. Sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito